Ewan ko ba dyan kay Soledad? Mas pinili ang bagong asawa kaysa dun sa Tres Marias niyang mga anak. Nasaan na yung lalaki nang mamatay siya? Wala, di ba? Mga anak at kamag-anak pa rin ang umintindi. Napapalitan ng kasintahan at asawa, pero hindi ang mga magulang at mga kapatid. Nag-iisa lang ang mga yan. Iyon ang sabi ng isa sa mga kamag-anak ni Mary Jane. Tumaas ang mga kilay niya habang nagtitimpla ng kape para sa mga nakikiramay sa burol ng nanay nila. Burol lang pinuntahan ng mga kamag-anak nila at kapitbahay, pero ginawang pugad ng mga tsismosang tao. Animoy naging reunion ng mga magkakakilalang matagal na hindi nagkita. Stress na stress siya sa mga bulungan kung saan-saan. Pinaghuhuntahan ang mga buhay ng ibang taong wala namang kaalam-alam. Kung pwede lang patigilin ni Mary Jane, ginawa niya na. Yun nga lang, kahit ganun ang mga tao sa kanila, tinutulungan siya ng mga ito sa burol ng nanay nilang magkakapatid. Dahil kung siya lang ang mag-aasikaso, baka kahit lumuha siya ng dugo, hindi niya mabibigyan ng maayos na libing ang mama nilang si Soledad. "Ate, ako na dyan," sabi sa kanya ni Ann, ang pangalawa sa kanilang magkakapatid. Lumapit naman si Grace sa kanya, ang siyang bunso sa kanila. "Ate, kami na lang. Magpahinga ka na. Kami naman ang magbabantay." Bumuntong hininga siya at tumango. Kahit papano, gumaan ang loob niya. 10 taon na si Grace, samantala 14 na taon naman si Ann. 19 anyos pa lang siya. Mabuti na lang, kaya na nilang magdesisyon para sa mga sarili nila. Bilang panganay, hindi na siya masyadong mahihirapan. Nang pumasok siya sa kwarto, binagsak niya agad ang sarili niya sa kama. Kahit hanggang doon, rinig niya pa rin ang bulungan ng mga nakiramay. Pinag-uusapan ng mga ito ang nanay nilang namayapa na. Kung tutuusin, malaki ang pagtatampo ni Mary Jane at ng mga kapatid niya sa kanilang mama. Iniwan sila nito at sumama sa mas batang lalaki rito. Mahirap na nga ang buhay, nagpaka-sugar mommy pa sa boyfriend nito. Sa halip na magpakananay sa kanila, mas inuna pang lumandi. Gayunpaman, hindi pa rin nila matitiis ito dahil kahit papaano, sinusuportahan silang magkakapatid ni Soledad. Yun nga lang, laging kulang dahil mas inuuna nito ang boyfriend. Kaya ngayong pumanaw ang nanay nila dahil sa heart attack. Hindi niya alam kung saan hahanap ng panggastos. Mabuti na lang, tinulungan sila ng mga kamag-anak niya. Pero ang inakala niyang kabutihan at tulong, may kapalit palang mas malaking bagay. Nako, hindi sapat ang abuloy sa burol ni Soledad para mabayaran lahat ng gasto sa libing, sabi ng tiyahin nila. Sumabat ang isa pa nilang tiyahin. "Wag na yang galawin. Ang gawin na lang, ibigayan sa magkakapatid tapos ibenta tong bahay nila. Total, ito lang naman ang naiwan niya." Hindi napigilang magsalita ni Mary Jane. Teka lang po. Hindi naman po pwede yan. Ito lang po ang naiwan ng mga magulang namin. Wala po kaming titirhan kung ibebenta niyo tong bahay at lupa." Umismid ang asawa ng kanyang tiyahin. Paano yan? Ang laki ng nagastos namin dyan sa nanay nyo. Tinubos pa namin ang bangkay sa ospital. Lumabas sa amin ang malalaking pera. Kami pang nag-asikaso ng libing at mga papeles. Lugi naman yata kami doneng. Hindi na siya nakasagot pa. Hindi niya alam ang tamang desisyon. Naguguluhan na siya. Bata pa siya at walang alam tungkol sa mga bentahan ng lupa. "Huwag kayong mag-alala. Pwede naman namin kayong paghati ang magkakapatid. Kukup-kupin namin kayo," saad ng tiyahin niya. Umiling agad si Mary Jane. "Hindi po ako papayag. Ayaw ko pong magkahiwa-hiwalay kaming magkakapatid." Bakas agad ang pagtutol sa ginang. "Ha? Hindi kaya ng isa sa amin kung sama-sama namin kayong kukup-kupin." Napailing naman ang tiyuhin. "Ang tigas ng ulo nitong panganay. Manang-mana kay Soledad. May sariling munisipyo sa buhay. Bata ka pa. Hindi mo pa alam kung paano magbanat ng buto. Hindi mo kayang pag-aralin ng mga kapatid mo." Lumabas na utang na loob ang lahat ng tulong na binigay ng mga kamag-anak niya. At bilang mga anak ng pabigat na si Soledad, kailangan nilang bayaran iyon. Wala siyang ibang nagawa kundi ang pumayag. "Pero sina Mary Jane at Mary Grace lang po ang kukup-kupin ninyo. Wag na po ako. Magtatrabaho po ako. Kapag kaya ko na po,
Kukunin ko po ang mga kapatid ko. Pumayag na lang din naman ang mga ito. Kahit sinabi pa ng isa niyang kamag-anak na gusto siyang pag-aralin ay tumanggi siya. Ayaw ni Mary Jane na maging utang na loob niya iyon. Kung nang mga oras na yun pa lang, nagkakasingilan na sila, mas mabuting kumilos na lang siya ng mag-isa. At kapag kaya niya na, babawiin niya ang mga kapatid niya. Ate, talaga bang ibibigay mo kami sa mga kamag-anak natin? May bahid ng pagtatampo ang boses ni Anne. Huminga siya ng malalim. Makinig kayo, hindi ko gustong ipamigay kayo. Kung ako ang papipiliin, gusto kong dito lang tayo at magtatrabaho na ako para masustentuhan kayo. Kaya lang wala tayong choice. Kailangang ibenta tong bahay at lupa dahil malaki ang nagasto sa burol at libing ni Mama. Wala tayong ibang pupuntahan. Paano ka ate? San ka pupunta? Tanong ni Grace sa kanya. Tipid siyang umiti. Bahala na. Kaya ko ang sarili ko. Maghahanap na ako ng trabaho. Nabalitaan ko, hiring ng mga factory worker dyan sa kabilang bayan. Sisikapin kong matanggap. Huwag kayong mag-alala ha. Babawiin ko rin kayo. Mag-iipon lang ako. Magtiis muna tayo sa ngayon. Niyakap siya ng dalawa niyang kapatid. Nangilid ang mga luha ni Mary Jane. Sa puntong iyon, alam niyang naiintindihan siya ng mga ito. Kailangan nilang magsakripisyo para muling magsama-sama. Nang maibenta ang bahay, ang kaunting perang natira, hinati sa kanilang magkakapatid. Maliit na halaga lang iyon at wala pang ilang buwan, baka maubos na rin kaagad. Umiiyak ang mga kapatid niya nang iniwan niya. Ayaw niyang ipakitang nalulungkot siya. Kailangan niyang maging matatag sa harap ng mga ito para hindi pang hinaan ng loob ang bawat isa sa kanila. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Patuloy na nagtatrabaho si Mary Jane para makaipon. Hindi pa sapat ang ipon niya pero gusto niyang bawasan iyon para kahit isang beses sa isang taon mabisita niya naman ang mga kapatid niya. Kumusta kayo diyang dalawa? Miss na miss ko na kayo. Namamaos niyang sambit habang nagve-video call silang tatlo. Si Grace ang sumagot. Okay lang naman kami ate. Ikaw, okay ka lang ba? Ang payat mo na. Pagod ka lagi sa trabaho, dapat kumakain ka sa trabaho. Mahina siyang tumawa. Kilala niyo naman ako, hindi talaga ako malakas kumain. Kumusta nga palang mga pag-aaral niyo dyan? Kapag may kailangan kayo, chat lang kayo ha. Magpapadala ako kahit pangbili niyo lang ng kailangan niyo. Pasensya na ha, nag-iipon kasi ako. Gusto kong mabawi kayo kaagad. Ngumiti si Anne. Okay lang ate, naiintindihan namin. Saka, nagtitinda ako sa school ng candies tsaka ng yema. Kaya may pang-budget ako. Kay Grace mo na lang ipadala yung pera. Huminga siya ng malalim. Sure ka? Basta sabihin mo agad kapag kailangan mo ng pera ha? Ngumiti ang dalawa sa kanya. Sobrang nangungulila na talaga siya sa mga ito. Kapatid niya ang mga ito. Pero bilang breadwinner at panganay, pakiramdam ni Mary Jane, isa siyang inang nawalay sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng tawag, saktong kumakalam na ang sikmura niya. Nilabas niya ang kanin at tortang talong na binili niya na may kasamang libreng sabaw. Sa karinderya niya lang binili iyon, sa tabi ng bahay kung saan siya nag-bed space. Te, ang daming options na ulam ni Aling Nena sa baba. Tortang talong na naman yung ulam mo. Baka mamaya, tubuan ka na ng talong dyan. Sambit ng kasama niya sa kwarto at bed spacer din na si Julia. Napangiwi siya. Grabe ka naman, tutubuan ng talong. Ito kasi ang pinakamura na medyo healthy kaya ito palagi yung binibili ko. Napailing ito. Ibang klase ka naman te. Sobrang sinop mo sa pera. Bagong sahod tayo ah. Sana bumili ka ng may sarsang karne o fried chicken. Kahit isang beses lang, ispoil mo naman ang sarili mo. Bili ka ng bagong damit o kaya pagkain na mas masarap sa tortang talong. Nakwento ko naman sa'yo, diba? Nag-iipon nga ako. Gusto ko ngang mabawi agad sina Mary Ann tsaka si Mary Grace. Paalala niya sa babae. Umupo na rin ito sa lamesa. Pero wag namang ganyang sobrang tipid na pati ang katawan mo tinitipid mo. Paminsan-minsan, isipin mo naman ang sarili mo. Ni minsan, hindi niya iniisip na tinitipid niya ang sarili niya.
Kumakain pa rin naman siya ng 3 beses sa isang araw. Goal niya lang talagang makaipon. Iyon ang first priority niya sa lahat. Pinandilatan siya ng mga mata ng kaibigan niya. Ay naku Mary Jane Bardos, ikaw lang nakilala kong sobrang tipid na tao. Bumili ako ng kare-kare at adobong manok. Pasalamat ka't hindi ako pwedeng hindi 2 putahe ang ulam. Share na tayo para hindi ka palaging tortang talong dyan. Gumuhit agad ang ngiti sa mga labi ni Mary Jane. Sa wakas, makakatikim na siya ng ibang ulam. Ayaw niya lang aminin sa ibang tao pero hindi na talaga minsan tanggapin ng sikmura niya ang tortang talong. Nagpatuloy siya sa daloy ng buhay niya. Magtatrabaho, magpapahinga at magtatrabaho ulit. Sanay na sanay ng katawan niya sa ganong cycle. Kahit may mga katrabaho naman siyang pumuporma sa kanya, hindi niya na ine-entertain. Ang mahalaga sa kanya sa mga sandaling iyon ng buhay niya ay ang mga kapatid niya. Nang magkaroon siya ng sobrang pera, napagdesisyonan niyang bumiyahe para mabisita ang mga ito. Parehong tawid dagat ang kinaroroonan ng bahay ng mga kamag-anak niya. Kaya sumakay pa siya ng barko. Malaki ang gastos, pero kung makikita niya naman ang mga kapatid niya ay walang kaso iyon sa kanya. Yun nga lang, ang masayang pagkikita, napalitan ng lungkot at pagsisisi. Naabutan niyang pinapahirapan ng tiyahin nila si Grace. Napakatanga mo! Sinabi kong labhan mo! Hindi lalong lagyan ng mantsa ang uniform ng mga anak ko! Sigaw ng tiyahin niya at tinulak sa may poso si Grace. Nabitiwan niyang mga dala niyang pasalubong. Kitang-kita niyang bumagsak ang kapatid niya sa palangganang may lamang maruming tubig. Umiiyak si Grace pero hindi man lang ito nagreklamo. Aray po! Daing ng kanyang bunsong kapatid nang pingutin ito ng tiyahin nila. Tumakbo agad si Mary Jane at tinulak ang ginang. Huwag mong sakpan ang kapatid ko! Suminghap ito dahil sa gulat. At anong ginagawa mo rito? Tumawa siya ng mapakla. Bibisitahin ko sana si Grace, pero kukunin ko na siya. Wala kang karapatang sakpan ng kapatid ko. Masamang tumingin sa kanya ang ginang. Bastos ka? Dinidisiplina ko lang yang si Grace dahil tatanga-tanga. Wala talaga kayong utang na loob magkakapatid. Bakas ang inis sa kanyang mukha. Salamat po kung ganon. Handa pong magpaalila ang mga kapatid ko sa inyo dahil pinag-aaral, pinapakain at pinapatuloy nyo sa bahay ninyo. Pero wala kayong karapatang saktan sila. May utang na loob po kami, pero hindi nyo po kami pag-aari. Simulan nyo na pong ipaglabang pamilya nyo dahil kukunin ko na si Grace. Hinila niyang kapatid niya. Siya nang nag-impake ng mga gamit nito. Sobrang nagsisisi siyang iniwan niya ito sa lugar na iyon. Alam niya namang gagawing katulong lang ng mga kamag-anak niya ang mga kapatid niya. Hindi kikilos ang mga iyon ng walang kapalit. Ayos lang sa kanya yon dahil tanda iyon ang pakikisama. Gayunpaman, hindi niya kayang itolerate ang pananakit ng mga ito sa mga kapatid niya. Anong ginawa nila sa'yo? Tiningnan niyang mabuti si Grace. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Palagi tayong nag-uusap sa video call ng atian mo. Bakit hindi mo sinasabi? Napayuko ito. Sorry ate, ayokong isipin mo. Marami ka na kasing problema. Ayaw ko nang dumagdag pa. Huminga siya ng malalim. Makinig ka. Kahit anong mangyari, magsabi kayo sa akin ng ate mo. Kakampi niyo ako palagi. Hindi ako papayag na lagi kayong dehado. Tumulo ang mga luha ni Grace. Niyakap niya ito ng mahigpit. Parang dinudurog ang puso niyang makitang umiiyak ang kapatid niya. Nang araw na iyon, kahit alam niyang kulang pang ipon niya, matapang niyang isinama si Grace. Binisita niya naman si Anne. Hindi katulad ng bunso nilang kapatid, kahit papaano, maayos ang turing ng isang tiyahin niya rito. Ano? Grabe naman pala yang si Asuncion. Hinihingi ko ang tulong nitong kapatid mong si Mary Ann sa mga gawaing bahay pero hindi naman to the point na sinasaktan ko yan. Abat syempre ay kamag-anak ko pa rin yan kahit lokal-loka sa lalaki ang nanay ninyo. Komento pa nito. Huminga ng malalim si Mary Jane. Lagi na lang ganon. Wala na si Soledad pero parang anino nila ang nanay nila. Kapag isa sa kanila may nagawa kahit maliit na pagkakamali, palaging sasabihing katulad sila
ng kanilang ina. Ann, mabuti na lang. Hindi ka sinasaktan at maayos ka rito. Kumusta ka? Marahan niyang tanong. Tipid na ngumiti si Ann. Okay lang naman ako ate. Ikaw, kumusta kayo? Paano kayo ni Grace ate? Bumuntong hininga si Mary Jane. Wala akong choice. Isasama ko na siya sa akin. Hindi ko na kayang ibalik siya doon. Kinagat nito ang pang-ibabang labi. Ate, pwede bang isama mo na rin ako? Promise ate, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Tiningnan niyang mabuti ang kapatid niya. Sinasaktan ka rin ba dito? Umiling ito kaagad. Ate, hindi. Gusto ko lang sumama sa'yo. Hindi ba talaga tayo pa pwedeng magsama-sama na lang? Ate, promise, kaya ko naman. Di talaga ako magiging pabigat sa inyo ni Grace. Miss na miss ko lang talaga kayo. Hindi ko kayang mag-isa na malayo kayo sa akin. Huminga siya ng malalim. Hindi sila binigyan ng pagkakataong makapili, kaya hindi niya napinilit. Pero ngayong nakita niya ang determinasyon ng mga kapatid niyang magsama-sama ulit silang tatlo, alam niyang kakayanin niya. Siguradong mahihirapan sila, pero hindi siya susuko para sa mga ito. Malaking adjustment para sa kanilang magkakapatid iyon. Dahil tatlo na sila, hindi na siya pwedeng mag-bed space na lang. Naghanap siya ng room for rent na mura lang ang upa. Nakakita naman siya kaagad, kaya nakampante siya kahit papaano. Yun nga lang, electric fan at foam lang ang gamit nila. Wala silang paglulutuan, kaya bumili pa siya ng rice cooker. Pasensya na kayo ha, sa susunod na sahod ko, bibili tayo ng gamit paunti-unti. Pero yung sobra, kailangan muna nating tipirin. Magpapasok ka na. Kailangan kong asikasuhin muna ang lilipatan yung school. Wika niya sa mga kapatid habang tabi-tabi sila sa isang foam na yon. Yumakap sa kanya si Ann. Okay lang yan ate, hindi naman kami nagmamadali. Lumingon naman sa kanya si Grace. Sama-sama na ulit tayo. Sobrang saya ko. Ate Jane, Ate Ann, wag na ulit tayong maghihiwalay ha. Niyakap niyang mga ito. Parang hinahaplos ang puso niya sa sobrang saya. Yun din naman ang gusto niya, na kahit tipong malalaki na sila at may kanya-kanya ng pamilya, hindi pa rin mawawala ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Kinabukasan, gumising si Mary Jane para pumasok sa trabaho. Naabutan niya sina Ann at Grace na nagluluto para may almusal na siya. Hinahanda na rin ng mga ito ang kanyang uniform at gamit sa trabaho. Mahirap ang buhay, pero may mga kapatid siyang maalaga at maunawain. Ang hindi madaling hamon ng buhay, nagiging magaan kahit papaano dahil sa mga ito. Lumipas ang panahon, kasabay ng pag-usad nun, nadadagdagan din ang taon ng kanilang mga buhay. Wala namang problema si Mary Jane. Masaya naman siyang kasama niya ang mga kapatid niya. Nagagalak din naman ang puso niya kapag nakakatulong sa mga ito. Pero hindi niya alam kung bakit may panghihinayang sa dibdib niya. Akala ko namamalikmata lang ako. Ikaw nga Mary Jane, akala ko nursing ang kukunin mo. Bakit factory worker ka lang ngayon? May bahid na pagtawa at pangiinsultong tanong ni Chloe, ang dati niyang kaklase noong high school. Hindi niya kailangang magpaliwanag kahit na kanino, pero dahil isa ito sa mga amo niya sa trabaho, sumagot pa rin siya. Marami pong nangyari kaya hindi na natuloy ang pag-aaral. Napailing si Chloe. Kawawa ka naman. Ikaw ang pinakamatalino sa amin dati pero hanggang dyan lang ang narating mo? Marangal naman ang trabaho ko. Sa awa ng Diyos, pinatatag ako ng lahat ng pinagdaanan ko. Sabi niya na lang. Napangiwi si Chloe. Yung iba nating kabatch, college graduate, may magandang trabaho at maayos na pamilya. Oo nga pala, may reunion. Sama ka ha? Tumango na lamang si Mary Jane. Sige, sasama ako kung hindi ako busy. Pero hindi talaga siya pupunta. Alam niyang pagtatawanan lang siya doon. Kukutyain lang siya kung hanggang saan lang ang narating niya. Kaya nang makauwi siya, sobrang nanlulumo ang kanyang kalooban. Marangal naman ang trabahong pinasok niya pero parang sobrang baba ng pagkatao niya. Hindi big deal sa kanyang hindi siya nakapag-aral ng kolehiyo. Pero ngayong may nagpapamukha sa kanya na hanggang doon lang siya nang liliit siya sa sarili niya.
Ate, ayos ka lang? Parang ang lalim ng iniisip mo. Tanong sa kanya ni Anne nang makita siyang malungkot. Umiling siya kaagad. Pagod lang. Kumain na ba kayo? Ngumiti agad ang kapatid niya. Oh ate, wait, ipaghahain na kita. Nagluto ako ng sisig tofu. Low budget pero masarap to ate. Pinagmasdan niya ang dalaga. Ayaw niya nang sabihin sa mga ito ang mga hinanakit niya sa buhay. Baka mag-overthink ang mga ito at isisi sa mga sarili kung bakit wala siyang narating. Masaya naman siyang napag-aral niya ng maayos ang mga kapatid niya. Sapat na sa kanya yon. Nasanay si Mary Jane na ganoon ang buhay niya. Kapag may problema, palaging siya ang takbuhan ng mga ito. Pero kapag siya naman ang may problema, sarili niya lang ang karamay niya. Kaya nang dumating si Paco, nagkaroon ng kulay at sigla ang simple niya lang na buhay noon. Liligawan kita, Mary Jane. Saad ni Paco, sabay bigay sa kanya ng isang maliit na bouquet ng mga rosas. Pinigilan niyang mapangiti ng sobra. Marami akong responsibilidad. Pinag-aaral ko pang mga kapatid ko. Ako nang tumatayong magulang sa kanilang dalawa. Wala pa sa isip ko ang magkaroon ng relasyon sa ibang tao pero salamat dito sa mga bulaklak. Nagustuhan ko. Ngumisi naman si Paco. Manliligaw pa rin ako. Hindi ako susuko. Papatunayan ko ang sarili ko sa'yo. Hindi naman porke may mga kapatid ka, kakalimutan mo ng sarili mo. Kapag naging tayo, hindi problema sa akin ang pamilya mo. Tutulungan pa kita kung gusto mo. Siyempre, huwag mong pagbawalan ng sarili mo sa mga bagay na pwede mo namang maranasan. Naapektuhan siya sa mga salita ni Paco. May punto rin naman ang lalaki. May buhay din siyang kanya. Hindi niya dapat ibuhos lang iyon sa mga kapatid niya. Nakilala niya ito bilang angkas rider. Pagkalabas sa factory, doon nakapila ang bawat rider. Palaging nagtatagpo ang mga mata nila ni Paco na para bang magkakilala sila. Hanggang isang araw, tuluyan na itong nagpakilala, nakipagkaibigan at umami ng pagtingin sa kanya. May nanliligaw sa'yo ate? Kinikilig na tanong ni Grace sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Uy, ano ba yan? Manahimik ka nga. Tili ka ng tili dyan. Nagtatalo ng bunso niyang kapatid at tinawag pa ang isang tagatili niya rin. Ate Ann, may nanliligaw kay Ate Jane. Lumabas ito mula sa banyo. Natawa na lang siya sa reaksyon ng mga ito. Hindi naman siya kinikilig ng ganoon. Gayunpaman, ang makitang masaya ang mga itong may nagpapakita ng interes sa kanya, nagpapaalis ng takot niyang subukang pumasok sa isang relasyon. Sige, sinasagot na kita. Boyfriend na kita mula ngayon. Yun ang sagot ni Mary Jane kay Paco. Umawang ang bibig nito. Sinasagot mo na ako? Tayo na? Ngumiti siya at tumango. Natawa siya sa reaksyon ng lalaki. Napasigaw ito sa park kung nasaan sila. Matanda ito ng 7 taon sa kanya, kaya inaasahan niyang mas mature itong mag-isip. Nakita niya rin namang masipag at masikap ito sa buhay, kaya kampante siyang kikilalanin pa at mamahalin ito sa paraang alam niya. Hatid sundo siya nito palagi kapag papasok siya at lalabas sa factory. Kapag may date sila, ito palagi ang nagpepresentang magbayad. Wala naman kasi itong iniintindi kundi ang sarili. Mabuti at naiintindihan nitong lahat ang pera niya na kalaan sa mga kapatid niya. Nang medyo matagal na sila at kapanan nila ang isa't isa, napagdesisyonan niyang ipakilala si Paco sa kanyang mga kapatid. Ann, Grace, si Paco, boyfriend ko. Imporma niya sa mga kapatid niya. Magiliw namang tinanggap ng mga ito si Paco. Napapangiti na lang siya dahil kahit iyon ang unang beses na nagkita ang mga ito, ginagawa ni Paco ang lahat para maging komportable ang dalawa. Pero nang makauwi ang boyfriend niya, hindi niya inaasahang may masasabi si Ann tungkol kay Paco. Hindi ko feel si Kuya Paco ate, parang may mali sa kanya. Mahinang saad ni Ann. Kumunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat ito. Hindi ko alam. Parang may mali sa kanya eh. Hindi ako komportable. Pero kung sa kanya ka masaya, okay lang naman sa amin. Baka nag-overthink lang ako. Huminga siya ng malalim. Mabait si Paco.
Hindi ka lang siguro komportable sa kanya kasi malaki ang katawan niya. Ganon din ang dama ko sa kanya nung una. Akala ko masamang ugali pero nang makilala ko, okay din naman pala siya. Tumango na lang si Ann sa kanya. Napangiti siya. Mahalaga sa kanyang tanggap ng mga ito ang lalaking mahal niya. Tumagal ang relasyon nila ni Paco. Minsan ay nag-aaway sila. Madalas na siya ang mag-sorry dahil mas mataas ang pride ng lalaki. Kahit si Mary Jane, ang babae, siya na lang ang sumusuyo kapag may tampuhan sila. 2 taon na tayo. Ayaw mo pa rin ba talaga? Tanong sa kanya ni Paco. Napabuntong hininga si Mary Jane. Pagod ako ngayon at gusto kong gawin natin yon kapag kasal na tayo. Napakamot ang lalaki sa ulo nito. Hindi mo ba ako mahal? Pakakasalan naman kita. Ang dali-dali ng hinihiling ko. Matatanda na naman tayo. Bakit ang tradisyonal mong mag-isip? Bahala ka nga dyan. Naiinis na sumakay si Paco sa motor nito. Pinaandar nito iyon at iniwan siya. Napakagatlabi na lamang si Mary Jane. Ang dapat na masayang anniversary nila, nauwi lang sa pag-aaway. Matamlay tuloy siya pauwi. Napansin tuloy iyon ng mga kapatid niya. Sinabi niya na lang na ayos lang siya kahit bumabagabag sa isip niya ang pag-aaway nila kanina ni Paco. Ang hindi nila pagkakaunawaan, tumagal ng tumagal. Hindi rin ito nagpapakita. Hindi na natiis ni Mary Jane na puntahan si Paco sa bahay nito. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanyang iritado niyang boyfriend. Oh, bakit ka nandito? Naiinis na tanong ni Paco. Huminga siya ng malalim. Hindi ka nagpapakita. Hindi mo rin sinasagot ang tawag ko. Sorry na. Napailing ang lalaki. Sorry ka ng sorry. Hindi mo patunayang mahal mo ko. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. Ang tagal-tagal na natin pero lagi kang tumatanggi kapag inaaya kita. Mataman niyang tiningnan ito. Kaya rin siya pumunta roon dahil ibibigay niya na ang gustong mangyari ni Paco. Labag iyon sa mga prinsipyo niya pero mahal niya talaga ang lalaki. Kikilos agad siya at magpapaubaya kapag naramdaman niyang nawawala na sa kanya ang taong mahal niya. Hindi niya gusto pero gagawin niya. Baka nga tama ang kamag-anak niya. Mana siya sa kanyang inang si Soledad. Madali rin siyang mahumaling sa lalaki. Pakitaan lang ng maganda, kahit pride, lulunukin na lang. Hiling niya lang na sana ay hindi niya katulad si Mary Ann at Mary Grace. Gusto niyang mag-isip ng tama ang dalawa. Ayaw niyang maging marupok ang mga ito sa kahit na sinong tao o kahit anong pagkakataon. Sige na, gawin na natin. Mahinang sambit ni Mary Jane. Tinitigan siya ni Paco. Labis ang kaba sa kanyang dibdib nang hilahin siya nito sa loob at dinerecho sa kwarto. Ang alam niya lang, nang simula na siyang hubaran nito, umasa na lang ang puso niya sa mga matatamis nitong salita at pangako. Pagkatapos niyang ibigay ang sarili niya kay Paco, ang gawaing iyon ay naging normal na lang sa relasyon nila. Kung iyon ang gustong paraan ng boyfriend niya para maipakita niyang mahal niya ito ay pagbibigyan niya na. Ayaw niyang palagi silang nag-aaway dahil dumadagdag pa sa kanyang iniisip sa araw-araw. Naging maayos naman ang daloy ng buhay ni na Mary Jane at ng mga kapatid niya. Pero hindi talaga lahat ng pangyayari ay aayon sa mga plano niya. Diyos ko, paano na tayo nito? Ang hirap pa namang maghanap ng trabaho ngayon. Sabi ng isang kasamahan niya habang umiiyak. Nauubo si Mary Jane. Kalalabas lang nila mula sa nasusunog na factory. Walang namatay pero marami ang nasugatan. Mabuti na lang kaunting mga galos at paso lamang ang natamo niya. Wala pang sinasabi ang management sa kanila. Pero sa lala ng sunog, tiyak na mawawalan sila ng trabaho. At hindi nga nagtagal, nangyari na iyon. Aba Mary Jane, kailan kayo magbabayad ng upa ninyo? Grabe nang binibigay kong palugit sa inyo. Mag-alsabaluta na kayo, magsilayas na kayo. Wala akong kinikita dahil di kayo nagbabayad. Sigaw ng landlady sa kanya. Nakiusap agad siya rito. Parang awa nyo na po, kahit isang buwan pa. Nawalan lang po talaga ako ng trabaho ngayon at hindi ko pa po nakukuha yung life insurance ko sa kumpanya. Kapag nakuha ko po yun, pangako po, magbabayad po ako kaagad. Umiling agad ang ginang. Wala akong pakialam.
Ang gusto ko, umalis na kayo rito. May bagong uupa na rito sa susunod na linggo kaya bukas, dapat wala na kayo. Mabait na nga ako sa inyo. Ilang pag-intindi na ang ginawa ko. Nakakapagod kayo. Kapag nandito pa kayo bukas, itatapon ko ang mga gamit nyo sa labas. Seryoso ako. Mga buwisit kayo. Napahiya na nga silang magkakapatid. Palalayasin pa sila. Hindi niya na talaga alam ang gagawin niya. Sunod-sunod ang kamalasang dumarating sa buhay nila. Damay pang mga kapatid niya. Ate, saan na tayo pupunta? Ayaw ko nang bumalik sa mga kamag-anak natin. Nangangambang sabi ni Grace sa kanya. Umiling agad si Mary Jane. Huwag kayong mag-alala, mag-iisip ako ng paraan. Hindi ko na kayo ibabalik sa mga kamag-anak natin. Magsimula na kayong mag-impake, may tatawagan lang ako. Kinuha niyang cellphone niya at tinawagan si Paco. Ang lalaki na lang talaga ang huling taong naiisip niyang hinga ng tulong. Hiling niyang sana matulungan siya nito. Ayaw niya namang humingi ng tulong sa mga kamag-anak niyang masasamang mga ugali. Saka lang siya babalik doon kapag may napatunayan na silang tatlong magkakapatid. Kasi gano'n naman talagang realidad ng buhay. Magaling sila sa mga mata ng ibang tao kapag may pera. At kung wala silang bagay na kapaki-pakinabang at may pagmamalaki, para lang silang tain ng aso kung tapak-tapakan. Paco! Oh, napatawag ka! Tanong sa kanya nito mula sa kabilang linya. Sinapo niyang ulo. Sobrang nahihiya na ako sa'yo pero pwede bang makituloy muna kaming magkakapatid dyan sa bahay mo? Promise, kapag nakahanap ako ng trabaho at maayos ng kita ko, bubukod na ulit kami. Pinapalayas na kasi kami rito ng landlady. Wala naman akong maibayad. Bumuntong hininga si Paco. Ilang beses na kitang inaayang mag-live-in setup. Tumatanggi ka. Bibigay ka rin pala. Ayaw niya naman talaga. Hindi siya pabor na magsama sila ni Paco sa iisang bubong nang hindi sila kasal. Para na rin siyang nag-asawa at alam niyang mas mahihirapan siya. Kahit nasa kolehiyo na si Anne at marunong ng dumeskarte sa buhay, ayaw niyang humiwalay sa mga kapatid niya. Mas lalo na ngayong wala siyang trabaho. High school pa si Grace. Kailangan pa nito ng suporta at kung iisipin niya ang pag-aasawa, hindi niya magagawa yon. Kaya tuwing gagawin nila yun ni Paco, palagi niyang sinasabing maglagay ito ng proteksyon para hindi siya mabuntis. Hindi niya kailangan ng isa pang responsibilidad. Pabor din naman yun sa lalaki dahil ayaw nitong magkaroon ng anak. Nagpatuloy si Paco. At huwag kang mag-alala. Okay lang sa akin kasama mo ang mga kapatid mo. Dalawa lang naman ang mga yan. Di naman siguro masyadong mabigat. Tumango agad si Mary Jane. Mababait ang mga kapatid ko. Masipag din sila at marunong makisama. O sige, may kumpare akong driver ng tricycle. Pakikiusapan ko para makuha yung mga gamit ninyo. Wika pa ni Paco. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat talaga. Pagkatapos ng tawag, tinulungan niyang mga kapatid niyang mag-empake ng mga gamit. Na-distract lang siya nang makitang hindi kumikilo si Anne. Para bang ang lalim ng iniisip nito. May problema ba? Hindi niya napigilang tanong. Tumingin sa kanya si Anne. Talaga bang kay Kuya Paco tayo titira, ate? Bumuntong hininga siya. Kung may choice lang ako, ayokong nakikisama tayo sa bahay ng iba. Yun nga lang, wala na talaga akong maisip na ibang paraan. Mas okay na tanggapin ko ang offer ng boyfriend ko kaysa sa kalsada tayo matulog. Alam kong hindi ka komportable kay Paco pero kapag nakilala mo naman yun, magiging close mo din. Mabait naman siya. Sana, ate, kapag kaya na natin, bumukod ulit tayo. Hiling ni Anne sa kanya. Alam kong nahihirapan ka na pero sana bumukod tayo ha. Gusto ko kasi talaga tayo-tayo lang. Promise mag-aambag ako ng pangbayad ng bahay. Titipirin ko muna yung sarili ko. Umiling agad si Mary Jane. Oo, bubukod tayo. Huwag kang mag-alala. Ayaw ko rin namang makaabala pa tayo ng ibang tao. At saka huwag mong alalahanin ang mga problema. Mag-aral ka ng mabuti. Sapat na sa akin yun. Ako nang bahala sa lahat. Sorry kung nag-iinarte ako, ate. Niyakap siya ni Anne. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, tutulong ako sa inyo ni Grace. Gumanti na rin siya ng yakap. Gusto niyang magdesisyon ng tama at mas pabor para sa mga kapatid niya.
Pero anong gagawin niya kung hindi naman siya binibigyan ng mundo ng pagkakataong pumili? Dito kayong dalawa sa kabila. Dito naman kami ng ate nyo sa kabilang kwarto. Kapag may kailangan kayo, pwede nyo naman kaming katukin. Iyon ang bili ni Paco sa mga kapatid niya. Huminga siya ng malalim nang makita ang pagkailang sa mukha ng mga ito. Sa sarili nilang bahay, tabi-tabi silang matulog. Pero nasa bahay sila ng boyfriend niya at hindi na rin naman bago sa kanya ang magtabi sila. Nakakahiya naman kung tatabi pa siya sa mga kapatid niya habang mag-isa sa kabilang kwarto ang kasintahan niya. Talagang magtatabi kayo ni Kuya Paco? Mahinang tanong sa kanya ni Ann habang nagluluto sila ng hapunan. Napatingin siya sa kapatid niya. Oo, hindi naman na bago sa amin ang magkatabi. 2 taon na kaming magkarelasyon. Nasa tamang edad na si Ann. Alam niyang hindi na ito mangmang sa mga bagay na ganoon. Gayunpaman, hindi niya kayang ikwento kahit sa mga kapatid niya ang estado ng buhay niya tungkol sa usaping iyon. Hindi siya ang klase ng taong i-a-announce ang lahat ng tungkol sa sarili. Hindi na muling nagtanong pa si Ann. Pagkatapos nilang magluto, sabay-sabay na silang kumain. Napapangiti siya kapag kinakausap ni Paco ang mga kapatid niya. Halata sa lalaki na gustong kunin nito ang loob ng pamilya niya. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi komportable si Ann kay Paco. Paco, yung pinto. Nahihirapang saad ni Mary Jane. Nakapatong sa kanya si Paco at patuloy siyang niroromansa. Pinipigilan niyang makagawa ng kahit anong malaswang ingay, pero ayaw talagang makisama ng boyfriend niya. Idagdag pa ang pinto nilang medyo nakabukas. Malalim na ang gabi, tulog ng mga kapatid niya. Yun nga lang, natatakot siyang marinig o makita ng mga ito ang ginagawa nila ng lalaki. Baka magising na lang biglang isa sa mga ito. Bukod doon, magkatabi lang ang kwarto nila, kaya natatakot siyang mag-ingay. Ayaw niyang maiskandalo ang mga kapatid niya. Hindi yan! Tulog na naman ang mga kapatid mo! Namamaos nitong saad at nagpatuloy sa ginagawa sa kanya. Mariin na lang siyang pumikit at hinintay na matapos si Paco. Ngayong live-in partner na sila, alam niyang mas madalas na nilang gagawin iyon, lalo na at mahilig sa ganoong gawain ang boyfriend niya. Naaalarma agad si Mary Jane nang makita niyang bumukas ang ilaw ng banyo. Bumangon agad siya at tinakpan ng kumot ang hubad niyang katawan. Nayayamot na bumangon din si Paco. Mary Jane, ano ba? Panira ka naman eh. Patapos na ako. Pinandilatan niya ito ng mga mata. May gising. Tumahimik ka nga dyan. Saraduhan mo yung pinto. Ito lang sinasabi ko eh. Maging maingat ka naman. Hindi lang tayo ang nandito. Nagkakamot ng ulo na tumayo ang lalaki at sinarado ang pinto. Ayan, okay na. Bumalik ng kapatid mo. Pwede na ba? Bumuntong hininga siya. Nang tumabi ulit sa kanya si Paco, inihiga na naman siya nito. Hinalik-halikan siya nito pero sa iba tumatakbo ang kanyang isip. Siguro nga ay dapat sa lalong madaling panahon maibukod niya ng mga kapatid niya. Hindi pwedeng ganoon na lang palagi ang senaryo. Hindi na komportable si Ann na manatili silang magkakapatid sa bahay ni Paco at ayaw niyang dagdagan pa iyon. Kaya sa mga sumunod na araw, naghanap si Mary Jane ng trabaho. Mayroon siyang nakitang hiring pero tendera lang sa palengke at hindi pa sapat pang buhay sa sarili niya ang sahod. Hindi agad siya makakaipon kapag ganoon. Ano ate? Nakahanap ka na ng trabaho? Tanong sa kanya ni Grace pagkarating niya sa bahay. Umiling siya kaagad. Wala pa nga eh. Mayroon namang mga bakante pero maliliit lang ang sahod. Hindi pa ako makakaipon. Bukas, magtatry ako ng iba. Pupunta ako ng munisipyo. Titingnan ko yung schedule ng mga job fair. Nagpahinga muna siya saglit. Nang lumabas siya sa kwarto niya, naabutan niya si Ann sa sala at nag-aaral. Nakauwi na pala ito. Kumusta ate? Tanong sa kanya nito. Bumuntong hininga si Mary Jane. Wala pa rin trabaho, pero maghahanap pa rin ako bukas. Tumunghay sa kanya si Ann. May pamasahe ka ba at pera pang asikaso sa requirements mo? May pera pa naman akong naitabi. Kapag kailangan mo, magsabi ka na lang sa akin. Napangiti siya. May pera pa naman ako. Binigyan ako ni Paco. Sa'yo na lang yan. Alam kong marami kang gastusin sa school, kaya bakit palagi mo na lang inaalok sa akin ng pera mo? Ate, palagi kang nakasuporta sa amin ni Grace. Kaya kahit kaunti lang tong ini-offer ko sa'yo, mahalaga sa aking mabigyan kita. Isa pa,
Ayaw kong umaasa ka kay Kuya Paco. Kung may choice lang tayo, ayaw ko na magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. Natroma na ako sa ginawa ng mga kamag-anak natin. Wika ni Ann sa kanya. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Pasensya na talaga kayo. Hanggang ngayon nandito pa rin yung guilt ng iniwan ko kayo ni Gray sa mga tiyahin natin. Hindi ko na ulit gagawin yon. Maghirap man ako, hindi ko na kayo iiwan. At saka, ang tungkol naman kay Paco, mabait naman siya. Hayaan nyo lang ang sarili nyong makilala siya. Boyfriend ko siya at alam kong mahal niya ako. Hindi na ibang turing ni Paco sa akin at sa inyo. Huminga ng malalim si Ann. Siguro, hindi lang ako sanay na may lalaki sa bahay. Lumaki tayong walang tatay. Tayong tatlo lang at si Mama nung hindi pa siya nahuhumaling sa jowa niya dati. Naninibago lang talaga siguro ako. Marahang hinaplos ni Mary Jane ang buhok ng kapatid. Ay, intindihan kita. Kung hindi mo talaga kaya, hindi kita pipilitin. Hiling ko lang na kahit makisama na lang kayo ni Grace. Pagkatapos ng usapang iyon, nagluto na siya sa kusina. Malapit na rin dumating si Paco at siguradong gutom na yon. Alam niya ang pagod nito bilang rider. Naghain siya ng pagkain nang makarinig siya ng sigaw mula sa kwarto nila ni Paco. Umawang ang bibig niya nang makita roon si Ann. Takot na takot at may hawak na walis tambo. Nandun din ang boyfriend niya na mukhang kararating lang. Anong nangyayari dito? Naguguluhang tanong niya. Si Ann agad ang sumagot. Ate, niyakap ako ni Kuya Paco. Muntik niya nang hawakan ng dibdib ko. Bastos siya. Umiling agad ang lalaki. Mary Jane! Hindi! Akala ko ikaw siya. Bakit naman kasi nasa kwarto natin siya? Hindi ko intensyong bastusin ang kapatid mo. Sinungaling ka! Imposibleng hindi mo alam na hindi ako si ate. Naluluhang sigaw ni Ann. Napamura si Paco. Pagod na nga ako sa trabaho. Ganito pang maaabutan ko. Lumapit siya sa kapatid niya. Marahan niyang inagawang walis tambo. Inakay niya palabas ang kapatid niya at nilipat sa kabilang kwarto. Ano bang ginagawa mo ron? Tanong niya sa dalaga. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Ann. Nilalagay ko lang naman yung mga bagong labang damit mo sa cabinet. Bigla na lang niya akong niyakap. Muntik niya pa akong bastusin ate. Sinapo niya ang mukha nito. Makinig ka. Sorry ha. Akala ng Kuya Paco mo, ako yun. Huwag ka na ulit papasok sa kwarto namin. Kapag may kailangan kang dalhin o ayusin, huwag ka nang papasok. At magsorry ka sa kanya. Hindi niya naman sinasadyang nangyari. Ayoko ate. Pakiramdam ko sinadya niya yun. Sigaw nito sa kanya. Hindi na napigilan ni Mary Jane ng inis. Ano ba? Hindi mo ba narinig? Hindi niya sinasadya ang ginawa niya sa'yo. Inakala niya lang na ako ay ikaw, kaya kanya niyakap ng ganun. Hindi na sumagot si Ann. Napahila mo siya dahil sa labis na frustration. Mahal niya tayo at tinulungan pa. Tapos pagbibintangan mo ng bastos? Hindi niya naman intensyon yun. Magpasalamat na lang tayong may taong nagtsatsagang tumulong sa atin. Alam kong ayaw mo kay Paco. Pero wag ka namang humanap ng dahilan para siraan siya sa akin. Napag-usapan man nilang dalawa iyon, alam ni Mary Jane na hindi sila lubusang maayos ni Ann. Hindi sila masyadong nag-uusap at ramdam na ramdam niya ang pag-iwas nito. Sinusubukan niya namang suyuin ang kapatid niya pero matigas talaga ito. Kumain ka na ba, Ann? Tanong niya rito pagka-uwi galing sa school. Sumabay ka na sa amin. Nagluto ako ng paborito mo. Hindi na, busog pa ako. Basta na lang itong dumiretso sa loob ng kwarto. Hayaan mo na lang yun. Siya pang may ganang magtampo ikaw na nga bumubuhay sa mga yan. Dapat nga iwanan mo na sila. Malalaki na naman sila at kaya na nilang sarili nila. Komento naman ni Paco. Sinuway niya ito kaagad. Ano ba? Huwag mong sabihin yan. Mahal ko ang mga kapatid ko kaya hindi ko sila iiwan. Naiiritang tumayo si Paco. Nakakawalang gana kayo? Huminga ng malalim si Mary Jane. Iniintindi niya na lang ang lalaki. Mainit ang ulo nito dahil may nadihado ito sa kalsada. May atraso ito at kailangang bayaran. Tumingin siya kay Grace na tahimik lang. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang bunsong kapatid. Ayaw niyang isipin ng mga itong nagiging pabigat ng mga ito sa kanya. Ate,
Pwede na rin naman akong maghanap ng part-time job. Total 80 na rin naman ako. Nahihiyang sabi sa kanya ni Grace. Umiling siya kaagad. Hindi. Kaya pa naman kitang pag-aralin. Natanggap na ako sa trabaho bilang sales lady. Mag-aral ka na lang muna. Doon ka mag-focus. Mahina ang resistensya mo at sakitin ka pa. Baka bumigay ang katawan mo kapag pinagsabay mo ang trabaho at pag-aaral. Ako nang bahala. Hayaan mo na lang akong kumilos para sa'yo. Pagkatapos nilang kumain, hinayaan niya na lang si Grace na maglinis sa kusina. Pinuntahan niya naman si Ann na abala sa pag-aaral nito. Pwede ka bang maabala kahit saglit lang? Tanong niya rito. Tinanggal nito ang reading glasses at marahang tumayo. Sige. Umupo siya sa kama at hinawakan ng kamay nito. Galit ka pa rin ba sa akin? Napanguso si Ann. Nagtatampo lang. Feel ko hindi mo ko paniwalaan. Pero naisip ko lang baka nga masyado kong hinuhusgahan si Kuya Paco. Baka nagkamali lang talaga siya. Pero hindi pa rin ako hihingi ng sorry sa kanya. Pakiramdam ko na bastos ako kaya sana respetuhin mo yan ate. Huminga siya ng malalim. Naiintindihan ko. At gusto kong humingi ng sorry sa'yo. Alam kong naiipit ka sa sitwasyon pero hindi ko pinigilan ang pag-iinarte ko. Mahina siyang tumawa. Nangilid ang mga luha niya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Gusto niyang pakiramdam na kapag lumapit siya sa kapatid niya, hindi pa rin siya nito matitiis. Lumipas ang mga buwan, naging abala na si Mary Jane sa bagong trabaho niya. Kahit paano, nakakapag-ipon na siya. Pero hindi niya muna sinasabi kay Paco ang tungkol sa bagay na iyon. Sigurado kasing magagalit ang boyfriend niya kapag nalaman nitong gusto niyang sumama sa pagbukod ng mga kapatid niya. Hindi niya alam kung bakit nitong mga nakaraang araw parang nawawala ng saysay ang relasyon nila ni Paco. Hindi naman sasabik siyang maikasal. Pero kung mahal siya ng isang tao, mahalaga sa kanya iyon. At kahit alokin man lang siya ng kasal, ni hindi man lang lumalabas sa bibig ni Paco. Sa dami ng problemang dumating sa buhay ni Mary Jane, ang makitang nagwawala ang kapatid niyang si Ann sa bahay, ang isa sa pinakamalala. Naabutan niya ang kapatid niyang nakatapis lang ng tuwalya at basa pa ang buhok. Mukhang kalalabas lang nito mula sa banyo. Pero ang labis niyang ikinabigla ay nang makitang tinututok ni Ann ang isang kutsilyo kay Paco. "Huwag kang lalapit sa akin! Manya ka!" Sigaw ng kapatid niya. Pumasok agad siya sa loob ng bahay. "Ano bang nangyayari dito?" Lumapit agad sa kanya si Paco. "Hindi ko alam dyan sa kapatid mo. Bigla na lang nagwawala at gusto akong patayin." Mata man niyang tiningnan si Ann. "Ano bang nangyayari sa'yo? Bitiwan mo yan." Bakas ang sobrang galit sa mukha nito. "Ate, binastos ako ng manyak na yan. Muntik na akong pagsamantalahan. Nahuli ko siyang binobosohan niya ako. Pinasok niya ako habang naliligo ako." Humarap siya kay Paco. "Totoo bang sinasabi ni Ann?" Napamura ang lalaki. "Sinisiraan lang ako ng babaeng yan. Ayaw na ayaw niya sa akin para sa'yo, di ba? Kung ano-anong kwento ang iniimbento para lang paghiwalayin tayo. Huwag kang maniwala sa kanya, Mary Jane." Huminga siya ng malalim. "Ann, please, ibaba mo yung kutsilyo. Hindi ka ba nahihiya? Lagi mo na lang pinagbibintangan ng Kuya Paco mo." Pinutol agad ni Ann ang mga gusto niyang sabihin. "Talaga ate? Mas pinaniniwalaan mo siya kaysa sa akin? Ate, kapatid mo ko. Bakit mas pinaniniwalaan mo yan?" "Mary Ann!" Tawag niya nang dire-diretso itong pumasok sa kwarto. Naiinis siyang lumingon kay Paco. "Ano bang ginawa mo sa kapatid ko? Bakit palagi na lang ganito? Bakit lagi kanyang napagbibintang ang binabastos mo siya?" Umiling agad si Paco. "Wala akong ginagawa. Sira yung lock ng pinto ng banyo. Malay ko bang nasa loob ang kapatid mo? At anong binabastos? Gumagawa lang ng kwento yung kapatid mo." Ilang sandali pa, lumabas na si Ann. Basta na lang itong nagbihis. Dala na rin ito ang isang malaking bag na may lamang mga damit. Napalunok siya at mabilis na lumapit sa kapatid. "Saan ka pupunta?" "Aalis na ako rito. Hindi ko na talaga kaya. Hindi na ikaw ang dating kapatid ko, ate." Puno ng hinanakit na saad nito. Pilit niyang hinawakan ng dalaga. "An naman, wag ganito. Bakit ka aalis? Talagang iiwan mo kami ni Grace?" Sumabog ang panibagong mga luha ni Ann. "Ate, hindi ka marunong makinig. Lagi na lang.
Pagod na akong magpaliwanag ng magpaliwanag tapos hindi mo ko paniniwalaan. Saka mo na lang ako hanapin kapag hindi ka nabaliw sa manyak na yan. Tumulo ang mga luha ni Mary Jane nang umalis ang isang kapatid niya. Hahabulin niya pa sana ito pero pinigilan siya ni Paco. Tama na. Huwag mo nang habulin yon. Walang utang na loob ang kapatid mo. Sambit pa nito. Napailing siya. Walang kinalaman ng utang na loob sa mga kapatid niya. Mahal na mahal niya ang mga ito, kaya ayaw niyang nag-aaway sila ng ganoon. Nangako sila sa isa't isa, pero hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nilang pagdaanan ang lahat ng iyon. Ate Jane, bakit umalis si Ate Ann? Anong nangyari? Tanong ni Grace na kauuwi lang mula sa school. Nagkatampuhan lang kami ng ate mo. Babalik din yon. Garalgal ang boses na sagot niya rito. Sa pag-alis ni Ann, mas lalo silang nalungkot ni Grace. Kahit galit sa kanyang kapatid niya ay pilit niya pa rin itong sinusuyo. Lagi niyang tinatawagan si Ann kahit minsan ay ayaw nitong sumagot. Kapag lumalabas siya sa trabaho, dinediretso niya kung saan may part-time job ang dalaga. Sumusulyap lang ito sa kanya pero ayaw siyang pansinin. Kapag nagtatangka naman siyang lapitan at kausapin ito, lumalayo naman sa kanya. Hindi niya na talaga alam kung ano ang kanyang gagawin. Gayunpaman, may munting tuwa sa puso niya. Dahil kahit papaano, hindi nito nakalimutang kumustahin si Grace. Siya lang talaga ang ayaw kausapin ni Ann. Isang gabi, pagod na pagod siya galing sa trabaho. Idagdag pa ang lungkot na kanyang nadarama. Kapapasok niya lang sa bahay pero naabutan niyang walang tao sa sala. Nakarinig siya ng kalusko sa kwarto ni Grace. May siwang sa loob kaya nasilip niyang nangyayari. Nagulat siya nang makita ang kalagayan ng kapatid niya. Nakapatong si Paco sa kapatid niyang umiiyak at punit na ang pang-itaas na damit. Tinatakpan pa nito ang bibig ng dalaga para hindi makasigaw. Nakita niya ang boyfriend niyang bakas ang pagnanasa sa mukha habang pinagsasamantalahan si Grace. Bago pa mahubad ni Paco ang pants ng kapatid niya, walang pagdadalawang isip na hinampas niya ng dalang bag ang lalaki. Walang hiya ka! Sigaw ni Mary Jane. Anong kabastusan ang ginagawa mo sa kapatid ko? Totoo palang sinasabi ni Ann. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga kapatid ko. Isusumbong kita sa pulis. Tumayo si Paco. Kaya agad siyang humarang kay Grace na umiiyak. Binalot niya agad ang kumot sa katawan nito. Inalalayan niya sa pagtayo ang kapatid. Lalabas na sana sila pero malakas siyang sinampal ni Paco. Walang hiya ka rin. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ko kayong tulungang magkakapatid, tatablahin niyo lang ako? Mariing sabi ng lalaki. Tumayo siya at pinaghahampas ito. Pinagkatiwalaan kita. Binigay ko sa'yo lahat. Tapos, siraulo ka pala. Manya ka pala. Naubo siya at namilipit agad sa sakit nang suntukin siya nito sa sikmura. Napahiga siya sa sahig sa sobrang sakit. Parang mawawalan siya ng ulirat. Ate! Umiiyak na sigaw ni Grace. Gayunpaman, pinilit niyang dumilat. Malakas siyang sinipa ni Paco. Susuntukin pa sana siya sa mukha pero bigla na lang itong bumagsak at nawala ng malay. Nakita ni Mary Jane si Ann na may hawak na matigas na kahoy at ipinukpok sa batok ng lalaki. Gulat na gulat man sa lahat, tinulungan siya ng mga kapatid niyang makatayo. Nagmamadali siyang lumabas at nag-report sa mga pulis. Sa kanya lang nalaman na bago pala muntik na mapagsamantalahan si Grace, katawagan nito si Ann. Naiwang bukas ang cellphone kaya narinig ang mga pangbababoy ni Paco sa kapatid niya. Sapat na ang ebidensya na iyon at mga kapatid niya kaya agad hinuli ang lalaki sa bahay nito. Nang makita ang nakaposas na si Paco, kahit may iniinda si Mary Jane, pinagsusuntok niya ito sa sobrang galit. Mabubulok ka sa kulungan! Bastos ka! Umiiyak na sigaw niya. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Paco. Wala nang puwang ang pagmamahal niya para sa lalaki. Puro galit na lang ang natitira sa kanya. Nang matapos sila sa presinto, tumuloy muna sila sa bed space na tinutuluyan ni Ann. Mabuti na lang, pumayag ang landlady at mga kasama nito sa silid na doon muna sila kahit isang gabi lang. Wala din naman yatang makakatulog ni isa sa kanilang tatlo pagkatapos ng nangyari. Ilang sandali pa, hindi niya na napigilang umiyak. Sorry. Sorry sa lahat. Hindi ako naging mabuting ate sa inyo. Niyakap siya ng mahigpit ni Ann. Ate, wala kang kasalanan.
Demonyo lang talaga yung lalaking yun. Pangako, papakinggan ko na kayo. Sorry talaga Grace, napahama ka dahil sa akin. Garalgal ang boses na sabi niya at hinaplos ang mukha nito. Hinawakan ni Grace ang kamay niya. Ate, sana wag tayong magkahiwa-hiwalay. Natatakot na talaga ako, Ate Jane. Muli niyang niyakap ang dalawa. Simula ng gabing yon, pinangako niya sa sarili niyang magsisimula sila ulit. Babangon sila mula sa lahat ng nangyari. Mary Ann Bardos, cum laude. Anunsyo ng MC. Inaabot niya pa lang ang medal, iyak na siya ng iyak. Nagulo ng makeup niya. Para kasing panaginip lang para kay Mary Jane ang lahat. Hindi siya makapaniwalang mapapagtapos niya ng pag-aaral si Ann. Wait lang, tahan na Ate Jane, lahat ng pictures niyo ni Ate Ann, lagi ka nalang umiiyak. Reklamo ni Grace sa kanya. Mahina siyang tumawa. Sorry na, hindi ko mapigilan. Sa susunod, ikaw naman ang hahawak ng diploma. Niyakap siya ng mga ito. Umalpas muli mula sa bibig niya ang tawa. Ang tipo ng pagmamahal ng mga kapatid niya ang hindi niya ipagpapalit sa lahat. Alam niyang marami pang hamong darating sa kanilang tatlo. Gayunpaman, matagal na siyang handa para sa lahat ng iyon. At kung magmamahal man ulit si Mary Jane, hindi pa rin siya matatakot na sumubok ng paulit-ulit. Ipagkakatiwala niya na lang sa Diyos ang buhay nila dahil alam niyang may magandang planong nakaabang para sa kanila. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.